Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Humina raw ang bentahan ng tawili sa Balete, Batangas. Chris, bakit kaya? Connie, nangangamba raw kasi ang mga mamimili kung ligtas pa ba ang tawilis na galing sa Taal Lake. Kasunod dyan, nang isiniwalat ni alias Totoy na akusadong gustong tumestigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sabi niya doon daw kasi sa lawa itinapon ang mga katawan ng mga sabungero. Mula niyan, naging matumal na ang bentahan ng tawilis sa paligid ng Taal Lake. Kwento ng ilang nagtitinda, kung dati ay umaabot sa 20 kilo ang naibebenta nila, maswerte pa raw ngayon na makabenta sila ng 5 kilo. Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi dapat mangamba ang mga mamimili kung sakaling totoo man ang pahayag ni alias Totoy. Plankton daw kasi at hindi naman karne o laman ang kinakain ng mga tawilis. Binunot at sinunog naman ang mahigit sa 8 milyong pisong halaga ng marijuana sa Tinglayan, Kalinga. Biyernes nang mabisto ang 30,000 marijuana plants sa isang plantasyon sa Barangay Lokong. Kinabukasan, isa pang plantasyon na may tanim na 6,000 marijuana plants ang nadiskubre sa kaparehas na barangay. Walang naarestong sospek sa parehong lugar. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng mga nasabing plantasyon. Sensor-based na ang 76 na traffic light na hawak ng Metro Manila Development Authority. Kasunod yan ang pagtatanggal nila ng timer sa mga ito. Ibig sabihin, magbabase na sa volume o dami ng sasakyan ang pagpapalit ng signal ng mga traffic light batay sa nakukuhang datos ng sensor. Sa halip na countdown timer, magbiblink ang green na ilaw bago ito maging dilaw ng 3 segundo at tuluyang maging pula. Bahagi raw yan ng kanilang adaptive signaling system. Pero ang ilang motorista, mas gusto raw ang traffic light na may timer dahil mabilis umanong magpalit ang ilaw kung sensor-based at mahirap matansya ang nagbiblink na green light. Happy Monday mga mare at pare! Malapit na nating makilala ang big winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang duo ni Brent Manalo at Mika Salamanca o Breka ang huling nakapasok sa Big Four matapos sumakses sa Last Big Jump Challenge. Bago niyan, napabilang na rin sa Big Four ang Chares o ang duo ni Charlie Fleming at Esnier, Rawi ni Ralph De Leon at Will Ashley, at Azver ni AZ Martinez at River Joseph. Nagbukas na rin ang botohan para sa duo na gusto ninyong manalo. Sa Sabado, July 5, ang Big Night. Samantala, ang Dusby ni Dustin Yu at Bianca De Vera ang last evictee sa bahay ni Kuya. Mainit na sinalubong ng supporters sina Dustin at Bianca sa outside world noong Saturday. Naroroon din ang kanilang pamilya. Nagpasalamat din ang dalawa sa lahat ng sumubaybay sa kanilang PBB journey. Pinawalang bisa ng Manila Regional Trial Court Branch 34 ang termino ni Alice Guo bilang mayor ng Bamban-Tarlac dahil siya ay Chinese citizen. Hinatigan ng korte ang co-warranto petition ng Office of the Solicitor General matapos mapatunayan na iisang tao lang si Alice Guo at ang Chinese na si Guo Huaping. Undoubtedly o walang pagdududa na Chinese citizen daw si Alice Guo na nakapasok sa bansa bilang Guo Huaping. Dahil sa simula pa lamang ay disqualified ng tumakbo si Guo dahil sa citizenship, pinawalang bisa rin ng Manila RTC ang kanyang proklamasyon at termino bilang mayor. Sabi rin ng korte na maliban sa birth certificate na may pangalang Alice Leal Guo, wala nang ibang naipakitang ebidensya ang kanyang kampo na magpapatunay na may karapatan siyang maupo bilang Bamban Mayor. Ayon sa Office of the Solicitor General, pwede pang iapila ng kampo ni Guo ang desisyon ng Manila RTC. Sinisika pang kunin ang pahayag ng kampo ng dating mayor. Ilang beses nang iginiit ni Alice Guo na Pilipino siya. Karambola sa Davao City. Magkakasabay na bumibiyahe ang 6 na rider na yan sa barangay Los Amigos. Ang isa sa kanila nasagi, ang motorsiklong nasa unahan at biglang sumemplang. Bumambalang ito sa kalsada kaya nadamay ang 3 kasunod na rider na hindi na nakapreno. Dumaustos ang 4 na rider na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan.
wala silang pahayag. Ayon sa isang kagawad ng barangay, magkakasama ang mga nasangkot sa aksidente. Wala namang ibang nadamay. Sa mga kapuso po nating nanay, may paalala ang mga eksperto tungkol po sa pagtulog ng inyong mga anak. Hanggat maaari, iwasang nakadapa sila sa pagtulog. Gaya na lamang po ng sinapit ng isang batang lalaki sa Quezon Province na nasawi kasunod po ng pagtulog niya sa naturang posisyon. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Walang kamalay-malay ang inang si Jennifer, hindi niya tunay na pangalan, na ang ordinaryong gabing kapiling ang anak na 1.5 taong gulang mauuwi sa trahedya. Alas 8 ng gabi, June 21, naghapunan daw ang kanyang anak ng kanin at sabaw. Matapos ang kalahating oras, dumede raw ito bago natulog bandang alas 9 ng gabi. Around 12:40 a.m. po. Di naman po talaga ako usually na gigising ng ganong oras. Pero nagising po ako kasi pakiramdam ko po na iihi ako. Nakita ko po nakadapa siya. Then naamoy ko po na para siyang nag-poop. Nung tinihaya ko na po siya, sabi ko po, parang siyang sobrang lantay niya. Tapos hindi po siya nagalaw. Then nung binuksan ko po yung ilaw, nakita ko po na yung bibig po niya medyo violet na. Isinugod sa ospital ang bata at doon lumabas na marami raw liquid at pagkain na nakuha sa baga ng bata. Base sa death certificate, aspiration, pneumonia ng ikinamatay ng bata. Ang ibig sabihin daw po nun, marami po yung mga contents po na galing sa tiyan napunta daw po sa baga. Na ang dahilan daw po nun, dahil nga daw po na-suffocate siya, nakadapa siya, ang instance daw po ng tao, pag hindi makahinga, masusuka. Sa case po ng anak ko, nakadapa po siya, hindi po niya nailabas yung suka, kaya po doon po siya dumiretso sa baga niya. And then, nalunod daw po siya sa sarili niyang suka. Nakadapa po siya, naka-close po ang bibig. Huwag niyo po hahayaan na kahit po sana yung anak niyo na nakadapa, huwag niyo po hahayaan na matutulog sila ng ganon kasi baka po matulad siya sa anak ko na sanay naman po dumapa pero ganon po yung nangyari. Ayon sa eksperto, base sa pag-aaral, hindi maganda ang pagtulog ng nakadapa lalo na sa mga sanggol at bata. Some researchers show that sleeping on the stomach can block the airway because it increases what we call rebreathing. That means they breathe on their own exhaled air. Bumababa yung oxygen mo sa katawan mo. And the level of carbon dioxide rises. So that's really not good. If you have a baby who is in the chest position, hindi nila kayang bumaliktad, no, to stay on the back position already. As the child gets older, that doesn't happen anymore. Kaya raw sa American Academy of Pediatrics, ikinakampanya ang back to sleep o pagsigurong hindi pa dapa ang pagtulog lalo na mga bata. Bukod dyan, mainam din daw na suriin kung may ibang posibleng kondisyon sa paghinga ang anak lalo't hindi pa nila kayang sabihin ang kanilang nararamdaman. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Problema pa rin ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong tag-ulan. Sinasabing nakadaragdag dyan yung mga bumabarang basura sa mga daluyan ng tubig. Kaya para sa isang grupo, hindi sapat ang mga proyekto kontra baha. Kung hindi magiging disiplinado ang mga tao, balitang hatid ni Darlene Kai. Sa pag-ulan sa Mandaluyong, naging malaking perwisyo ang baha sa ilang lugar. Bakas din ang mga naglutangang basura, pati mga patay na daga. Hindi maikakailang na ulit sa Mandaluyong ang pagbaha sa Maynila at Quezon City kamakailan na nasisi sa pagbara ng mga basura sa mga daluyan dapat ng tubig ulan. Sa Quezon City, inaayos na raw ng LGU ang drainage system sa mga lansangan malapit sa Don Antonio at Batasan, bunsod ng naranasang baha sa Commonwealth Avenue. Sabi naman ng DPWH, tuloy-tuloy ang kanilang flood control project sa Metro Manila. Ngayon, ang instructions ni Presidente is we have to find a holistic solution tubig baha ng Metro Manila. Yung kasi yung watershed natin ng Metro Manila is nasa Sierra Madre. So sabi ni Presidente, gumawa tayo ng impounding structures pa doon para hindi tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig sa Metro Manila. Pero aminado si Bono na dahil malalaking infrastructure projects ito ay hindi yan basta-basta matatapos. Kaya nakikipagtulungan sila sa MMDA para sa flood management program gaya ng rehabilitasyon ng pumping stations.
Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang MMDA, pero nauna na nilang sinabi na gumagana naman daw ang lahat ng 71 pumping stations. Iniikot din at nililinis ng MMDA ang mga estero bilang isa sa mga solusyon sa mga basurang nakabara sa mga drainage system. Ayon sa MMDA, may 273 creeks sa Metro Manila na may kabuang haba na 570 kilometers. Sabi ng environmental advocacy group na Eco Waste Coalition, hindi sapat ang flood control infrastructures at projects. Dapat daw talagang pagtuunan ng pansin ang problema ng basura. Ang solusyon ay hindi lang manggagaling sa gobyerno, pero kailangang pagtulungan ng bawat isa. Tayo disiplina ng ating mga kababayan sa huwag na magtapong-tapong sa bahagi ng ating mga duty bearers, yung mga nakaupo sa gobyerno na nasa mga lokal, ipatupad kung ano yung nasasaad sa batas, magkaroon ng segregation of stores, magkaroon ng scheduled collection para hindi halo-halo. Magkaroon din ng linis, no? Yung mga drainage kasi yun yung isang source ng pagbabaha dahil hindi umaagos yung mga drainage natin. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa nasirang river wall sa Navotas na nagdulot ng malawakang pagbaha at lagay ng iba pang floodgates dito sa Metro Manila. Kausapin natin si Engineer Josel Bolivar, Chief Maintenance Engineer ng DPWH NCR. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga rin po, sir. Opo. At sa mga tagapanood ng iyong programa. Ano pong aksyon yung ginagawa ng DPWH sa nasirang bahagi po ng river wall sa Navotas na nagdulot nga po ng pagbaha? Ngayon, sir, yung aming District Engineering Offices, ang Malabon Navotas District Engineering Office, ay patuloy po ang koordinasyon doon sa LGU para naglagay po sila ng sandbag po doon, sir, sa nasirang portion ng river wall po. Para mapigilan po ang pagpasok ng tubig dito sa parte ng mga kabahayan. Opo. Gaano po katagal kaya matatapos ito? Dahil pangamba nga pagka nagka-high tide mamayang 1:45 tataas na naman yung tubig dun sa lugar. Yes, sir. Sa per information po there, sir, doon sa field, ang sabi naman po ng may-ari, yung private na may-ari ng shipyard is baka itong week matatapos na nila. Kasi sir, may nakaabang na din po itong mga board piles So kung maganda ang panahon at baka itong within week na to, sir, matatapos na nila yung pagkumpuni ng nasirang river wall. Paano kung magkaroon po ng malalakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan, lalo't tag-ulan pa man din at yun nga, nasabayan pa ng high tide? Yun nga, sir, kaya meron tayong nilagay na sandbag para yun po, sir, ang temporary na magpigil doon sa mga pag nagtumaas ang tubig dagat, mapigilan niyang pumasok dito sa loob ng kabahayan yung tubig. Pero yung river wall na po ba yun, talagang design siya na talagang mariretain niya o mapipigilan niya yung pagpasok ng tubig, lalo na pag high tide, or wall lamang ito na shinore up? Kasi sir, private kwan kasi yan, sir, properties. Siguro, sir, naka-design naman yan, sir, para doon sa pressure ng tubig. Yung sir, matagal na rin daw kasi yan, sir, na nagawa, kaya medyo siguro nasira na siya. Dahil po ba rito, i-inspectionin nyo na yung kabahan nitong river wall na ito? Kung yung integrity nito intact pa rin? Opo, sir. Nandyan po yung aming District Engineering Officer para tingnan ang mga iba pang mga river wall dyan, sir. Baka meron ng ma-observe ng mga sira doon sa mga iba pang portion ng river wall po. Nabanggit niyo po, pribado yung may-ari nitong lugar na ito. Sino po ba yung in charge sa maintenance nitong mga river wall na ganito? Lalo na kung pribado nga yung may-ari. Kung pribado, sir, ang may-ari, sila po, sir, ang in charge sa river wall. Kasi hindi namin basta-basta pasukan yan kasi private na po yan, sir. Kumusta naman po yung mga floodgates natin sa ngayon? Kumusta yung maintenance nila? Sa ngayon, sir, okay naman, sir. Yung floodgate natin dyan, sir, na under repair is baka bukas, sir, magpo-function na siya, sir. Dyan sa portion na yun, sir, na floodgate. So inasa maiibsan po kapag hindi pa natapos itong ginagawang river wall? Yes, sir. Once na matapos natin, sir, yung navigational floodgate dyan, sir, mapokontrol natin yung pagpasok ng tubig. So mabawasan natin, sir, yung
pressure ng tubig dyan na papasok sa mga kabahayan at yung pressure doon sa nasirang flood wall. Oh, pero sa ngayon po, habang hindi pa ayos itong flood wall, ano pong advice nyo sa mga residente na nakatira malapit doon sa lugar? Sa ngayon po, sir, para sa mga nakatira po dyan, sir, medyo sa ngayon, pwede po muna silang doon muna sa evacuation center, yung mga apektadong families, para mas hindi natin kasi sa masabi, baka magkaroon pa ulit ng ganong magkaroon ng sira ulit ng flood wall. So at least hindi sila madamay doon sa mga tubig baha. Okay, sige po, tututukan po natin ang balitang ito. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, sir. Si Engineer Josel Bolivar ng DPWH NCR. Nagmarcha po sa Maynila ang Grupong Bayan bilang protesta sa korupsyon, mataas na presyo ng mga bilihin at iba pang issue sa bansa. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, kilos protesta nga ang isinalubong ng Grupong Bayan sa ikatatlong taon ni Pangulong Bongbong Marcos sa panunungkulan. Pero ang dapat sana yung programa nila sa Mendiola, dito na sa Recto ginawa. Lumalalang korupsyon sa gobyerno, kabigong mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagpapatuloy ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Inilamang ito, Connie, nga sa mga isinisigaw ng Grupong Bayan sa kanilang protesta ngayong araw. Mula sa USC kanina sa Espanya, ginambarsa ang grupo at target sana nilang makarating, Connie, sa Mendiola para doon magsagawa ng kanilang programa. Pero dito pa lamang sa Recto ay naharang na sila ng mga pulis. Meron din mga barbed wire bago pa doon sa hanin ng mga pulis. Kaya bahagyang nagkaroon ng komosyon nang alisin na nitong mga relista ang mga nakabarikada na barbed wire. Nagkaroon ng tulakan pero humupa din naman at pinayagan na lamang sila magsagawa ng protesta. Hanggang ngayon, patuloy pa rin natin sinusubukan dahil wala pang pahayag ang Malacanang hinggil sa hinaing ng grupo. Around 11:30, Connie, nag-disperse din naman ang rallyista matapos silang pagbigyan ng mga pulis na makapagprograma sa nasabing lugar. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Kailan mo kayang itago ang isang malaking sikreto? Diyan iikot ang pinakabagong Kapuso Afternoon Prime Series na Akusada. Simpleng buhay lang ang hangad ni Carolina, played by Andrea Torres, sa kanyang pamilya. Pero dahil sa aksidente, kailangan niyang tumakas at magbagong buhay bilang si Lorena. Ngunit kakaharapin naman niya ang pagmamalupit ni Ronnie na ginagampanan ni Lian Valentin. May papasok din sa buhay ni Lorena gaya ni Wilfred, played by Benjamin Alves. May magandang bukas kayang naghihintay para sa tulad niyang akusada? Abangan natin yan sa world premiere mamaya 4 p.m. sa GMA Network at Kapuso Stream. One show-stopping performance ang handog ni Sparkle Star at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa Love Laban 2025 sa UP Diliman. Tampok sa bagong bihis ng debut single niyang Reyna ang iba't ibang mukha at kwento ng LGBTQIA+ community. Isang pagpupugay sa tapang, ganda at pagmamalaki sa sariling pagkakakilanlan. Nakisaya rin kay Michelle ang co-star niya sa Encantadia Chronicles Sangre na si Rian Ramos. Nanguna po ang 24 Oras Podcast sa news category sa Pilipinas ng Apple Podcasts. Yan ang ranking ng podcast sa unang linggo mula nang ito'y ilunsad. Nag-number 2 naman ito sa lahat ng mga kategorya. Nagpasalamat sa anyay walang sawang suporta si Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News Regional TV at Synergy, Oliver Victor Amoroso. Binuo po ang 24 Oras Podcast ng mga GMA Integrated News Digital Strategy and Innovation Lab, katuwang ang 24 Oras at GMA New Media Incorporated.